Mga idolo, noong 2020, halos lahat ng NBA fans ay nagtatawanan sa New York Knicks. Isang franchise na halos ilang dekada ng puro pagkatalo, maling trades at failed super teams. Pero 6 na taon lang ang lumipas, naging NBA champions sila. At ang pinaka nakakagulat, hindi player ang gumawa nito, hindi rin coach. Isang dating sports agent ang tahimik na binuo ang roster na nagdala ng Larry O'Brien sa Madison Square Garden. Ito ang kwento ni Leon Rose, ang mastermind sa likod ng bagong champion ng New York Knicks. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kapag pinag-uusapan ng championship teams, kadalasan ang unang pumapasok sa isip natin ay ang superstar players. Michael Jordan, Kobe Bryant, Stephen Curry at LeBron James. Pero bihira natin pag-usapan ang mga taong nasa opisina, ang mga general managers, ang team presidents at ang executives. Dahil sila ang gumagawa ng pinakamahalagang desisyon. At ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamagaling na executive ng modern NBA na si Leon Rose. Hindi siya maingay sa media, hindi siya mahilig sa interviews. Pero bawat galaw niya may plano. Unti-unti niyang binuo ang puzzle hanggang maging championship roster ang New York Knicks. At ngayon, aalamin natin kung paano niya ginawa iyon. Pero teka, mga idolo, sino nga ba si Leon Rose? Bago naging president ng New York Knicks, isa muna siyang pinakamalakas na sports agent sa NBA. Mahigit 2 dekada siyang naging agent ng iba't ibang NBA superstar. Kilala siya bilang isang taong mahusay makipag-negotiate, tahimik, profesional, at marunong bumuo ng relasyon. Kaya noong 2020, nagdesisyon ang Knicks na siya ang mamuno sa basketball operations. Marami ang nagduda. Sports agent lang yan eh. Wala siyang experience bilang executive. Pero hindi nila alam, ito pala ang simula ng bagong panahon ng Knicks. Hindi siya gumawa ng panic moves. Hindi rin siya naghabol agad ng superstar. Mas pinili niyang bumuo ng culture at doon nagsimula ang lahat. At noong 2021 NBA draft, hindi headline ang naging draft ng Knicks. Walang top pick, walang superstar prospect. Pero pinili nila si Miles McBride. Maraming pansang nagsabing, ordinary pick lang ito eh. Pero nakita ni Leon Rose ang isang bagay. Defense, energy, winning mentality. Unti-unting naging isa si McBride sa pinaka-importanting role players ng New York Knicks. Hindi siya laging top scorer ha, pero siya ang klase ng player na gusto makasama ng championship teams. Dito pa lang, makikita mo na ang philosophy ni Leon Rose. Hindi puro stars. Kailangan ng players na handang gawin ang dirty work. At mga idolo, ito marahil ang pinakamahalagang desisyon ni Leon Rose. Noong 2022, maraming pansang nagsabing overpaid si Jalen Bronson. Napakalaking kontrata at marami ang nagsabing hindi siya tunay na superstar. Pero hindi naniwala si Leon Rose sa mga kritiko. Alam niyang kaya ni Bronson maging franchise leader. Noong panahon niya sa Dallas, nasa likod lang siya ni Luka Doncic. Pero nakita ni Rose na kaya nitong mamuno ng sarili niyang team. At tama nga siya, pagdating ni Bronson sa New York Knicks, nagbago ang kultura. Nagkaroon ng tunay na floor general, clutch scorer, leader, at player na handang magsakripisyo para sa panalo. Isa itong signing na naging pundasyon ng championship roster. At noong 2023, nakuha nila si Josh Hart. Hindi man superstar, pero isa siya sa pinakamatitinding hustle player sa NBA. Kaya noong nakuha siya ng Knicks, maraming pansang natuwa. Dahil reunited na sila ni Jalen Bronson. Pareho silang Villanova champions. At kitang-kita agad ang chemistry. Loose balls, rebounds, defense, winning plays. At hindi mo makikita lahat sa stats yan mga idolo. Pero mararamdaman mo sa bawat laro, ito ang klase ng player na gustong-gusto ni Leon Rose. At isa na namang malaking trade mga idolo. OG Anunoby, isa sa pinakamahusay na perimeter defender sa NBA. Pagdating niya sa Knicks, biglang naging elite defensive team ang New York. Kayang bantayan ng pinakamagagaling na scorers. Tumaas ang confidence ng buong roster. At mas naging balance ang lineup. Muli, hindi flashy move ito, pero championship move mga idolo. At noong 2024, si Mikal Bridges naman. Ito ang trade na halos kumumpleto sa puzzle. Mikal Bridges, elite wing defender, reliable scorer, Iron Man, isa sa pinaka-durable player sa NBA,
kasama ni na Bronson, Hart, OG. Biglang nabuo ang isa sa pinakamalapit na defensive wing rotation sa liga. At dito nagsimulang seryosohin ng buong NBA ang New York Knicks, mga idolo. At hindi pa tapos yan, ang Bronson extension. Sa halip na hintayin ng mas malaking kontrata, pinili ni Jalen Bronson ang extension. Isang desisyon nagbigay ng flexibility sa Knicks. Mas maraming salary cap, mas maraming pwedeng idagdag na players. Isa itong halimbawa ng leadership at malaking credit dito si Leon Rose. Dahil nabuo niya ang kultura kung saan handa magsakripisyo ang mga players. Mga idolo, ang pagdating ni Karl Anthony Towns. Ito ang blockbuster move. Karl Anthony Towns, isa sa pinakamahusay na shooting big men sa kasaysayan ng NBA. Pagdating niya sa Knicks, nagkaroon ng bagong dimensyon ng opensa. Floor spacing, rebounding, inside scoring, outside shooting. Perfect fit siya sa system. Marami ang nagduda, pero kalaunan, nakita nilang isa ito sa pinakamahalagang trade ng prangkisa. Landry Shamet, hindi headline signing to, mga idolo, pero mahalaga. Si Landry Shamet ang veteran shooter. Championship team always needs spacing. At iyon ang binigay niya. Minsan, hindi superstar ang kulang, kundi tamang role player. At noong 2025, hinire ni Leon Rose si Mike Brown, isa pang malaking hakbang, pagguha kay Mike Brown bilang head coach. Kilala siya bilang defensive mindset coach, championship experience, winning culture, discipline. Eksaktong coach na kailangan ng Knicks. Ngayon, hindi lang maganda ang roster, maganda na rin ang sistema. At noong 2026, si Jose Alvarado naman. At dumating ang isa pang underrated move, Jose Alvarado, isa sa pinakamasipag na guard sa NBA. Full court pressure, defense, energy, leadership, bench spark. Hindi siya superstar, oo mga idolo. Pero isa siyang championship player. At iyon ang hinahanap ni Leon Rose. Kapag titignan mo ang roster, hindi ito nabuo sa isang blockbuster trade lang. Hindi rin sa isang free agency. 6 na taong pinagplanuhan. 2021, Miles McBride. 2022, Jalen Bronson. 2023, Josh Hart at OG Anunoby. 2024, Mikal Bridges. Bronson extension, Karl Anthony Towns, Landry Shamet. At 2025, Mike Brown. At noong 2026, Jose Alvarado. Isa-isang peraso hanggang mabuo ang championship puzzle. Ito ang tunay na ginawa ni Leon Rose. Hindi lang siya kumuha ng magagaling na players. Kumuha siya ng tamang players. Players na willing magsakripisyo. Players na kayang dumepensa. Players na inuuna ang panalo kaysa sa individual stats. At iyon ang dahilan kung bakit naging NBA champion ang New York Knicks ngayong taon. Hindi dahil sa isang superstar lang, kundi dahil sa isang executive na marunong bumuo ng championship culture. At ngayon, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ba ninyo, si Leon Rose na ba ang pinakamahusay na executive sa NBA ngayon? At alin sa lahat ng kanyang moves ang pinaka-importanting naging dahilan para mabuo ang championship roster ng New York Knicks? Ang pag-sign kay Jalen Bronson? Ang pag-trade kina Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges at Karl Anthony Towns? O ang pag-hire kay Coach Mike Brown? I-comment ninyo ang inyong sagot sa comment section at pag-usapan natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel. I-click na rin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating susunod na NBA documentaries, trade breakdowns at player stories. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.